Personally, para po kay Pangulo ay hindi po siya magbibigay ng anumang komento patungkol dyan dahil ang nais lamang po niya talaga ay masunod ang proseso. Yun naman po lagi ang sinasabi ng Pangulo, masunod ang due process, masunod ang proseso, kung ano ang sinasabi ng batas. So kung ano yung sinasabi ng batas, kung ano yung sinasabi ng ebidensya, sana ay wag walisin, wag linisin, at pahinain ang katotohanan at lihisin ang kung ano ang sinasabi ng batas. Marami po kasing lumalabas sa impeachment ayon sa PCO na nag-aaktong mga lawyer na hindi dapat dahil dapat maging impartial, manatiling walang bias ang mga senator judges. So hindi po sila mandato na walisin ang katotohanan. So wag silang magdala ng walis sa Senado. Yusek, as a trial lawyer, sino po inoobserbahan yung umaaktong, mga senator judge na umaaktong lawyer for the defense? Makikita natin sa hearing bilang trial lawyer, makikita natin sa hearing na meron ng sariling batas, merong proseso, pero yung proseso ay nililihis. Iniiba ang interpretasyon at hindi hinahayaan ang witness na magtapos ng kanilang sagot. Ang judge po kasi, sila po ay nagtatanong for clarification. Ang ibinabato nila ay clarificatory questions. Hindi po sila para mag-cross-examine ng witness. Hindi po sila dapat nakikipagdebate sa witness. Kasi ang mandato nila, kunin ang katotohanan para sa taong bayan, hindi para walisin ang batas, walisin ang dapat na malaman ng tao para lang pagtakpan ang kalokohan, di umano ng iba. Another follow-up. Sige, go. Yusek, can we get any names? Napanood naman lang lahat ang impeachment trial. So, makikita niyo naman kung sino ang nagko-cross-examine ng mga judges sa Senado. Another follow-up, Kat Domingo, ABS-CBN. Undersecretary, based on the findings of the PCO and your observation, ano po yung most damaging or most biased statements from senator judges that you have heard throughout the impeachment trial? Na ang dapat managot lamang ay ang SDO. Nakalimutan na may head of agency.